Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Sa Metro Manila ngayon, simula ngayong weekend, magkakaroon ng road reblocking and repairs ng DPWH sa 14 na kalye sa Parañaque at Quezon City. Pasadong alas 11 ng gabi kahapon, inaabiso ng Metropolitan Manila Development Authority, na matatagal hanggang sa araw ng Lunes, unang araw ng Hulyo, sa ganap na alas 5 ng umaga. Kabilang ang outer lane ng Taft Avenue, Tandang Sora, Regalado Avenue North, first lane from sidewalk ng North Avenue northbound, truck lane ng Congressional Avenue Extension, first lane from sidewalk ng Mindanao Avenue, second lane from sidewalk ng Sargent Rivera, first lane from sidewalk ng A. Bonifacio Avenue, first and second lane from sidewalk ng Quirino Highway, at second lane from sidewalk ng Commonwealth Avenue. Sa iba pang balita, Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa pagkasenador, it's a free country. Pero sinabi ng Pangulo, na masyado pang maaga para malaman kung sino talaga ang kakandidato sa midterm elections. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, magiging malinaw lang anya sa Oktubre, kung sino ang mga kakandidato sa 2025 midterm elections, kung kailan magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Una nang inanunsyo ni VP Sara Duterte na balak magsenador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at dalawang kapatid na sina Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa susunod na eleksyon. Mga ka-happy hour, susunod na ang inaabangang special coverage ng DZRH para sa isasagawa ng Aliwan Fiesta 2024, pagkatapos ng aming programa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Muli kaming magbabalik bukas sa orihinal na schedule sa mga regular na programa, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.